Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5171-5190. Kabanata 5171. Mayroon ding mga kulog na pagdurusa ni Gurgen. Ngayon, maaari silang lumikha. Ang mga mundo ng pagdurusa na gumawa ng mga kaaway ay nahuhulog sa mga pagdurusa. Samantala, ang kasanayan sa pirma ni Gaius ay malakas din. Pinangalanan itong Putrefaction. Natunog ng simple ngunit talagang kaimahimala. Sa paggamit ng Putrefaction, ang katawan ay sumasailalim sa mga pagbabago at magiging mahirap bilang isang bato. Kasabay nito, ang pisikal na kapangyarihan ng isang tao ay tataas din. Kung ginamit sa itaas ng landas ng Marcy Ice, ang pagtatanggol ay magiging labis na kakilakilabot. Maya-maya, tumayo si James at sinabing, halos oras na. Hayaan ang Jew Academy sa lalong madaling panahon at lumahok sa kanilang pagtatasa. Ang mga gantimpala para sa pagtatasa ng alagad ng pag-ikot na ito ay talagang nakakaakit. Panipi. Yamang nilinang ni Haring Marcy Ice at ang iba pa ang banal na kasulatan ng Genesis, maiintindihan nila ang wika ng Central Plain at nabasa ang paanyaya mula sa Jew Academy. Ipinagpatuloy ni James, ang kampyon ng eroplano ng pagtatasa ng pag-ikot na ito ay makakakuha ng mga espiritual na halamang gamot. Manalo tayo muna sa lugar noon, panata ni Haring Marcy Ice. Hindi rin maiwasang sabihin ni Gaius, ang eroplano ng Endlos ay maliit, ang pagkakaroon nito ay hindi kilala sa mga powerhouse ng gitnang eroplano. Ito ang aming pagkakataon na ipakilala ito. Hayaan. Matapos ang pagninilay sa pag-iisa sa loob ng ilang oras, iniwan ng grupo ang lugar na nagmamadali. Nakarating sila sa isang liblib na lugar sa timog na bahagi ng gitnang eroplano. Bagaman ang lakas ng langit at lupa ay malakas, ang puwang ay hindi matatag. Maraming spatial turbulences. Bukod, ang lugar ay konektado sa madilim na mundo. Ito ay puno ng panganib. Ay mapahamak kung walang pag-iingat. Bigla, huminto si James sa kanyang mga truck. Ano ang mali? Tanong ni Haring Marcy Ice. Naramdaman ni James ang lugar at sinabing, may eroplano sa unahan na hindi masyadong ipinanganak. Matagal na. Dapat itong magkaroon ng maraming bihirang mga halamang gamot. Panipi. Hayaan at tingnan. Interesado si Haring Marcy Ice. Sige. Tumango si James. Pagkatapos, nagmamadali siyang pasulong. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad sa kadiliman, isang eroplano ang napansin. Doon ay isang distansya sa pagitan ng grupo at ng eroplano. Marami silang nakikita. Ang mga universidad sa eroplano, kabilang ang mga ipinanganak pa rin. Ano ang isang malakas na eroplano? Matapos ang isang sulyap, naniniwala si James na kung ang eroplano ay patuloy na umunlad, magiging isang malakas na eroplano. Ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa eroplano ng Endlos. Ang eroplano na ito ay ipinanganak hindi masyadong matagal na ang nakalipas. Marami pa rin itong kayamanan ng Empyrean. Naging excited si James. Hindi niya inaasahan na maging maswerteng pagkatapos na bumalik sa Endlos. Una ay ang Genesis Holy Potion, kung gayon ngayon isang bagong ipinanganak na eroplano. Sisalakay ba natin ito tulad nito? Sumimangot si Gaius at sinabing, kung sumalakay tayo. Ang eroplano at kumuha ng mga kayamanan nito, paano tayo naiiba sa Emmer Island? Si Gaius ay ipinanganak sa Endlos. Si Gaius ay naglagay ng maraming pagsisikap upang maprotektahan ang Endlos. Sinabi ni Taran, ito ang likas na katangian ng paglilinang. Walang tama o mali, simpleng magkakaibang mga opinyon. Kahit na hindi natin salakayin ang eroplano at kunin ang mga kayamanan nito, ang iba pang mga powerhouse ay sasalakay ito sa sandaling nahanap na nila ito. Panipi. Tumango si James at sinabing, tama si Taran. Maaari lamang nating maging maingat na huwag saktan ang eroplano kapag kumukuha ng mga kayamanan nito.
Panipi. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi ito magiging isang pag-aalala. Kung ang mga tao ay tumanggi na sumunod, siya. Papatayin lang sila. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kanyang mga karanasan sa buhay na ito, naintindihan niya ang maraming mga prinsipyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5172. Ang layunin ay upang makakuha ng mga kayamanan nang hindi sinasaktan ang mga tao. Iyon ang saloobin ni James. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng paglilinang ay malupit. Mahirap tumaas ng hindi nakakakuha ng mga mapagkukunan. Hayaan mo na, sabi ni Gaius. Siya ay sakam para sa mga kayamanan. Ang kanyang kasakiman ay higit pa. Fueled nang malaman ang mga pakinabang ng Genesis Holy Herb. Sinabi niya, nagtataka ako kung mayroong mga holy herbs sa eroplano na ito. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, mahirap hanapin ang mga ito. Bihira ang banal na halamang gamot. Ang ranggo ng Celestial. Panipi. Kung ang Genesis Holy Herb ay hindi isang halamang gamot sa ranggo ng Celestial, ang dalawa. Ang mga powerhouse ng ranggo ng Celestial ay hindi may lalagay ang kanilang buhay upang labanan ito. Ang mga banal na halamang gamot ay nabuo lamang kapag ang isang eroplano ay nabigo na magbago. Kaya, napakabihirang. Ang Genesis Holy Herbs ay ipinanganak lamang sa gitnang eroplano at ilang iba pang mga makapangyarihang eroplano. Ang eroplano sa harap namin ay advanced, ngunit hindi ito maaaring ipanganak ang mga banal na halamang gamot. Ang mga eroplano ay may iba't ibang antas, sabi ni James. Lahat ay lumaki. Tinanong ni King Marcy Ice, paano nahahati ang mga antas ng mga eroplano? Ipinaliwanag ni James, ang mga eroplano ay nahahati sa 11 antas. Ang gitnang eroplano ay ang tanging ikasampung antas ng eroplano. Ito ang pangunahing ng maraming eroplano. Bukod doon, ay maraming mga makapangyarihang eroplano ng 9th level. Ang mga eroplano na pang-9 na antas ay hindi mas mahina kaysa sa gitnang eroplano. Ang mga powerhouse mula sa mga pang-9 na antas ng eroplano ay nangungunang mga powerhouse kahit na sa gitnang eroplano. Panipi. Tinanong ni Gurgen, anong antas ang eroplano ng Endlos? Sumagot si James, karamihan sa isang pangatlong antas ng eroplano. Ang natitira ay nabigo nang marinig iyon. Akala nila ang Endlos ay magiging isang mas mataas na antas. Hindi nila inaasahan na ito ay maging isang pangatlong antas ng eroplano. Ang nasabing isang mababang eroplano ay itinuturing na ilalim ng maraming mga eroplano. Nagpapatuloy si James, kahit na ang gitnang eroplano at ang iba pang mga eroplano ay malakas, maging ang Supremacium, na kasing lakas ng gitnang eroplano, maglakas loob. Hindi sabihin na maaari itong talunin ang iba pang mga eroplano. Sa gitnang eroplano, walang may kakayahang panasan ang lahat ng iba pang mga eroplano. Panipi. Nang marinig ang mga alamat ng mga eroplano na ito, mas nakakayusisa sila tungkol sa malawak na gitnang eroplano at iba pang mga eroplano. James, dahil naiintindihan mo ang gitnang eroplano at ang iba pang mga eroplano, alin ang mas malakas? Ang gitnang eroplano at ang iba pang mga eroplano. Nang marinig iyon ni James, sumimangot siya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sumagot siya, kung ang dating. Ang gitnang eroplano at ang iba pang mga eroplano ay nakipaglaban. Si Lord Supreme ng Supremacium ang magiging pinakamalakas. Panipi. Sa nakaraang buhay ni James, siya ang pinakamalakas na pag-iral sa gitnang eroplano. At ang iba pang mga eroplano. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa rurok ng Consummation Celestial Rango. Isang hakbang lamang siya mula sa maalamat na Holy Celestial Rango. Gayunpaman, ang mga salita ni James ay naging matalim na pagliko. Sinabi niya, kahit na si Lord Supreme ay walang kapantay at hindi nasisiyahan sa mga eroplano, mahirap para sa kanya na labanan laban sa napakaraming tao lamang. Kaya, namatay siya sa kamay ng kanyang mga kaaway. Ang lahat ay nakinig kay James ng matenteng. Nagpatuloy si James, ang labanan na iyon ay nagulat ng maraming mga eroplano. Maraming mga peerless powerhouse mula sa ika-9 na antas ng eroplano na nakikipagugnay sa mga puwersa ng gitnang eroplano upang makubkob si Lord Supreme. Panipi. Tumigil si James sa pakikipag-usap. Alam nang natitira ang kinalabasan ng labanan. Bumagsak si Lord Supreme. Sa pamamagitan ng paraan,
Huwag gamitin ang Genesis Path na banal na kasulatan na itinuro ko sa iyo maliban kung ang iyong buhay ay nasa peligro. Kung hindi man, ang mga bagay ay magiging mahirap. Panipi. Bagaman hindi nila alam kung bakit pinayuhan ito ni James at kung ano ang problema nito. Dalhin, tumanggo sila. Matapos pag-usapan ni James ang nakaraan, naging melancholic siya. Sa kanyang nakaraang buhay, nakita niya ang buong mundo bilang kanyang kaaway. Maraming mga powerhouse ng mga pangsyam na antas ng eroplano ang makikilahok sa paparating na labanan, at maraming mga powerhouse ng gitnang eroplano ang gagawa. Isang paglipat, mahirap para kay James na i-flip ang script sa buhay na ito. Kahit na naabot niya ang ranggo ng paglilinang ng kanyang nakaraang buhay, hindi niya maaaring labanan ang mga kaaway ng kanyang nakaraang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5173. Nais ni James na lumikha ng isang mas malakas na eroplano. Gusto niya ang mga tao sa tabi niya upang maging mas malakas. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng maraming mga pagkakataon. Kung hindi, gagawin niya ang parehong pagkakamali na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Mayroon pa siyang isa pang pagkakataon. Kailangan niyang pumasok sa banal na ranggo ng Celestial sa buhay na ito. Ano ang iniisip mo? Hinayla ni Haring Marcy Ice si James. Wala. Bumalik si James sa kanyang katinoan at sinabing, hayaan at tingnan kung ano ang mga kayamanan doon sa eroplano na ito. Nagmadali ang grupo sa eroplano ng maaga. James, anong antas ang eroplano na ito? Tanong ni Gaius. Matapos madama ang kapangyarihan ng eroplano sa unahan, sumagot si James, maaari itong isaalang-alang na isang ikalimang antas ng eroplano. Ito ay lamang na ang eroplano na ito ay ipinanganak na hindi masyadong mahaba. Nakaraan. Ang puwang ay hindi matatag. Maraming mga universo ang lumalawak at ipinanganak. Kung walang sino mang sumalakay at ang eroplano na ito ay mapayapa, ito ay magiging isang ikawalong antas ng eroplano sa hinaharap. Panipi. Ito ay malakas. Natigilan si Gurgen. Oo, malakas iyon. Tumanggo si James at sinabi, gayunpaman, imposible ito. Hindi dapat salakayin. Maraming puwersa nang. Ang gitnang eroplano ay patuloy na naghahanap ng mga bagong panganak na eroplano. Panipi. Tinanong ni Gaius, bakit naghahanap sila ng mga bagong panganak na eroplano? Sinabi ni James, mayroong tatlong mga layunin. Panipi. Nagtataka, tinanong ni Taran, ano ang mga layunin? Ipinaliwanag ni James, una, nais nilang salakayin ang eroplano upang sakupin ang mga mapagkukunan sa eroplano at ang landas ng Genesis ng eroplano. Ang landas ng Genesis ng Endlos. Ang eroplano ay ang tatlong beam ng ilaw ng Endlos. Pangalawa, nais nilang kontrolin ang eroplano at gawin itong kanilang subsidiary eroplano. Pangatlo, nais nilang malakas na sakupin ang eroplano at pagsamahin ito sa kanilang sariling eroplano. Sa pamamagitan nito, mapapabuti nila ang katatagan ng puwang at antas ng kanilang eroplano. Panipi. Nang marinig iyon, nalilito ang lahat. Mula sa alam nila, hindi kailanman iniwan ni James ang eroplano ng Endlos, kaya paano niya nalaman? Tungkol sa lahat ng ito, maaari bang maging si James ay naging isang powerhouse ng gitnang eroplano at muling nagkatawang tao sa Endlos? Kahit na nalito sila, hindi nila tinanong si James tungkol dito. Ito ay dahil nagtiwala sila kay James. Kung handang sabihin sa kanila ni James ang tungkol dito, gagawin niya ito nang hindi sila nagtanong. Ang ilan sa kanila ay nagmamadali pasulong. Nang papasok na sila sa eroplano, nakita nila ang malaking paglipad sa malayo. Hold on, sabi ni James. Nakatitig siya sa lumilipad na mga labanan sa malayo at sumimangot. Sinabi niya, natuklasan ang eroplano na ito. Mayroon ng isang puwersa na naghahanda upang salakayin ang eroplano. Panipi. James, alin ang puwersa? Tanong ni Haring Marcy Ice. Tiningnan ni James ang watawat sa lumilipad na pakikipaglaban. Sa watawat ay isang mahiwagang pattern. Sa gitna ng pattern ay isang WORDANCIENT. Sa paligid ng salita ay maraming mga mahiwagang linya at salita. Ito ang sinaunang lipi. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Lahat ay tumingin kay James. Tinanong ni Gaius, ang sinaunang lipi ay isang kakilakilabot na puwersa. Mahigpit.
Tumango si James at sinabi, malakas sila. Ang sinaunang angkan ay nagmula sa isang pangsyam na antas ng eroplano. Ang pinuno ng lipi ng sinaunang angkan ay ang Panginoon ng isang pangsyam na antas ng eroplano. Lumikha siya ng isang malakas na puwersa sa gitnang eroplano na tinawag na sinaunang klan ng walang kamatayang bundok. Ito ay isa sa 10 mahusay na puwersa ng gitnang eroplano. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5174. Ang walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi ay isa sa 10 mahusay na puwersa ng gitnang eroplano. Kahit na ang Ju Academy ay na-rate din bilang isa sa 10 mahusay na puwersa, ang pangkalahatang lakas ng Ju Academy ay hindi masyadong mahusay. Malakas na umasa ang Ju Academy sa hindi mabilang na mga powerhouse na kanilang sinanay sa buong taon. Ang mga powerhouse ay hindi nanatili sa Ju Academy sa mahabang panahon. Maglinang lamang sila sa Ju Academy ng ilang sandali. Gayunpaman, kung ang Ju Academy ay nasa isang predicament, ang mga powerhouse ay tulungan ang akademya. Ang Ju Academy ay umasa sa mga powerhouse upang maging isa sa 10 mahusay na puwersa. Sa kabilang banda, ang sinaunang lipi ay napakalakas at nakakatakot. Tulad ng para sa kung paano nakuha ng Emmer Island ang isang lugar bilang isa sa 10 mahusay na puwersa sa gitnang eroplano kasunod ng kanilang nakaraang pagsalakay, ito ay dahil ang pagraranggo ay ginawa ng regular na buhay na nilalang. Maraming mga bersyon ng 10 mahusay na puwersa. Ang bawat powerhouse ay nag-rate ng lakas ng mga eroplano ayon sa kanilang opinyon. Ang 10 mahusay na puwersa ay naiiba. Mula sa tao sa isang tao. Maraming mga nabubuhay na nilalang na na-rate ang Emmer Island bilang isa sa 10 mahusay na puwersa. Hindi ito dahil kay Fenton, ang kapangyarihan ng isla ng Emmer Island. Sa katunayan, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay mababa, kahit na hindi maabot ang ranggo ng Petit Celestial. Si Fenton ay isang Grand Patriarch. Dati siyang sumunod kay Lord. Kataas-taasan at naging subordinate ni Lord Supreme. Tiyak na malakas siya at ay isa sa mga nangungunang powerhouse ng Supremacium. Yamang si Fenton bilang Grand Patriarch ay sumali sa Supremacium at naging subordinate ni Lord Supreme, kahit na siya ay pumasa, sa ilan, ang Emmer Island ay itinuturing na isa sa 10 mahusay na puwersa. Ito ay dahil lamang dito na alam ni James ang pangalan ng Panginoon ng isla ng Emmer Island. Sa pagiging totoo, ang Emmer Island ay isang maliit na puwersa. Hindi gaanong natamo si James sa Emmer Island. Alam lang niya na ang lola nito. Namatay si Patriarch sa labanan sa panahon ng kaguluhan ng Supremacium. Ay ang isla lamang. Nagkaroon ng mga nabubuhay na nilalang sa pinakamataas na ranggo ng soberano, hindi rin naririnig ni James ang tungkol sa kanila. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Haring Marcy Ice. Si Gaius, Gurgen, at Taran ay tumingin kay James. Tiningnan ni James ang daan-daang mga lumilipad na labanan. Malaki ang bawat pakikipaglaban. Ito ay kasing laki ng isang bituin. Naisip mo na ba ang pagpatay sa mga tao upang makakuha ng mga kayamanan? Nang tanungin ni James ang tanong na iyon, natigilan ang lahat. Huminga ng malalim si Taran at sinabing, ano ang pinag-uusapan mo? Nasabi mo na sila ay mula sa isang pangunahing angkan ng isang pangsyam na antas ng eroplano at isa sila sa 10 mahusay na puwersa. Sinusubukan mo bang mawala ang iyong buhay? James, huminahon ka. Huwag kumilos ng walang ingat, sabi ni Haring Marcy Ice. Pinayuhan ni Gurgen, kung hindi natin makuha ang mga kayamanan, kalimutan natin ito at umalis. Marahil ay makakatagpo tayo ng iba pang mga kapalaran pagkatapos umalis sa lugar na ito. Panipi. Pinayuhan ng pangkat si James. Ang Immortal Mountain ng sinaunang clan ay isa sa 10 great ng Central Plain. Puwersa at labis na nakakatakot. Hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. Sa kabilang banda, ngumiti si James at sinabing, oo, isa sila sa 10 dakila. Mga puwersa mula sa isang pangsyam na antas ng eroplano, at malakas sila. Gayunpaman, sila ay isang tropa lamang ng patrol sa ilalim ng walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi. Ang lahat ng mga makapangyarihang puwersa ay regular na nagpapadala ng mga tropa ng patrol upang mag-scout ng mga hangganan ng gitnang eroplano. Naghahanap sila para sa mga bagong panganak na eroplano at mga eroplano na walang pandarambong. Nararamdaman ko na ito.
Hindi masyadong malakas ang tropa. Maaari nating paksain ang mga ito. Panipi. Tumugon si Haring Marcy Ice, kahit na, ang tropa na ito ay ipinadala ng isa sa 10 dakilang puwersa. Hindi namin alam kung paano nakakatakot ang kanilang taktika ay, kahit na pinatay natin sila at nakuha ang mga kayamanan, magiging madali ito. Para malaman nila kung sino ang gumawa nito. Panipi. Ngumiti si James at sinabing, kung iminumungkahi ko na gumawa kami ng paglipat, nangangahulugan ito na mabuburil ko ang lahat ng aming mga truck. Nang marinig iyon, inilipat si Taran. Sumimangot si Gaius at sinabing, wala kaming mga sama ng loob sa kanila. Hindi sa palagay ko ito. Matalino na patayin sila para sa mga kayamanan. Panipi. Sinabi ni Taran, hindi mo ba alam kahit na ang pinakasimpleng patakaran ng kaharian ng paglilinang? Likuran ng matagal. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas na kumakain ng mahina. Maaari kang mamuno. Anumang bagay hanggat ikaw ay malakas. Panipi. Sai. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5175. Gaius ay nagbuntong hininga. Tumanggaw si James at sinabing, tama si Taran. Ang buhay ay walang halaga sa kaharian ng paglilinang. Kinokontrol ng mga powerhouse ang buhay sa kalooban. Hanggat hindi nila mawawala ang kanilang budi at paksain ang kanilang banal na kaluluwa, maaari silang mag-reincarnate. Panipi. Nang marinig iyon, nanatiling tahimik si Gaius. Marahil ay matagal na siyang nanatili sa Endlos na hindi siya sanay sa labas ng mundo. Gawin natin ito. Handa nang kumilos si Haring Marcy Ice. Sinundan din ni Gurgen ang suit. Hindi namin maiiwan ang gitnang eroplano na walang kamay. Ang mga kayamanan ay nasa harap namin. Hindi na tayo makakabalik ngayon. Panipi. Tiningnan ni King Marcy Ice si James at tinanong, ano ang iyong plano? Ngumiti si James at sinabing, simple ito. Malapit na ang lugar na ito at ay mask ito mula sa ang mga powerhouse ng walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi. Hindi nila makita kung ano ang nangyayari. Kapag pumasok na sila sa eroplano, magtatapon ako ng isang pormasayon upang itago ang eroplano. Panipi. Ano ang isang taktika? Ibinigay ni Haring Marcy Ice si James ng isang hinlalaki. Tumawa si James. Pagkatapos, sinundan nila ang mga lumilipad na labanan sa dilim. Habang papalapit ang eroplano ng lumilipad na eroplano, maraming nabubuhay na nilalang na may sandata na may mga armas sa kanilang mga kamay ay lumitaw. Tumigil ka. Ang mga nabubuhay na nilalang ay tumigil sa paglipad ng mga battle hip mula sa pagpasok sa eroplano. Nahuli si Taran. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Sila ang mga patroller ng eroplano na ito. Oh. Tumingin ang grupo kay James. Ipinaliwanag ni James, may napakalakas na puwersa sa gitnang eroplano na tinatawag na Elysium Hall. Ang master ng Elysium Hall ay ang Panginoon ng gitnang eroplano. Ang mga patroller na ito ay mga alagad ng Elysium Hall. Ang kanilang misyon ay upang maprotektahan ang mga bagong panganak na eroplano at maiwasan ang iba pang mga puwersa mula sa pagsalakay at pagsira sa mga eroplano. Kung ang isang puwersa ay sumalakay at sumisira sa eroplano, ang puwersa ay parurusahan ng Elysium Hall. Panipi. Nang marinig iyon, tinanong ni Gaius, kung gayon, bakit napakaraming puwersa na nais na salakayin at sakupin ang iba pang mga eroplano? Si James ay sumigaw at sinabing, bago ang ganap na benepisyo, ang mga patakaran ay walang silbi. Bukod sa ipinagpatuloy niya, kahit na ang Elysium Hall ay malakas at kilala bilang numero 1 puwersa ng gitnang eroplano, marami pa ring mga powerhouse na kailangan nilang igalang. Magiging bulag sila kung ang mga puwersa ng mga powerhouse na ito ay sumalakay sa iba pang mga eroplano. Gayunpaman, ang mga mahina na puwersa ay kailangang kumilos ng lihim. Hayaan ang Emmer Island bilang halimbawa. Ang Emmer Island ay hindi maglakas loob na lumitaw. Malinaw na Endlos. Iyon ang dahilan kung bakit lihim nilang sinalakay ang Endlos sa pamamagitan ng pagdurusa. Mundo at ang pinagmulan ng kapanganakan ni Endlos. Panipi. Kapag natapos na si James na nagpapaliwanag, nauunawaan ng lahat. Nagtataka, tinanong ni Haring Marcy Ice, ang Panginoon ng gitnang eroplano ay mas malakas kaysa sa Lord Supreme. Panipi. Noong nakaraan, sinabi ni James na si Lord Supreme ang numero 1 powerhouse ng lahat ng mga eroplano. Ngayon,
Naroon ang Panginoon ng gitnang eroplano, na nag-usise kay Haring Marcy Ice. Nagtataka rin ang natitira. Ngumiti si James at sinabing, kahit na pareho silang nasa rurok ng Martial Celestial Rango, hindi sila nakipaglaban sa isa't isa. Dahil hindi pa sila nakipaglaban, paano mo malalaman na si Lord Supreme ang pinakamalakas? Pinaihit ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata. Tumawa si James at sinabi, kahit na ang Master ng Elysium Hall ay kumokontrol sa gitnang eroplano at maaaring ipatawag ang kapangyarihan ng gitnang eroplano, Lord Supreme, ay hindi sa ilalim niya. Nilikha ni Lord Supreme ang Genesis Path banal na kasulatan. Maaari niyang ipatawag ang Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. Sa gayon, naniniwala ako na si Lord Supreme ay mas malakas. Panipi, ang iilan ay tumingin kay James na kakaiba. Kung nilikha ni Lord Supreme ang banal na kasulatan ng Genesis, ibig sabihin mo ba siya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5176. Sa nakaraang buhay ni James, siya ay hindi nabigo. Ngayon, ang kanyang nakaraang buhay ay isang nakaraang porma lamang sa kanya. Ito ay isang bahagi ng Tresensia kumpletong sining. Kung nadagdagan ang kakayahan ng kanyang kasalukuyang form, ang kapangyarihan ng kanyang nakaraang form na magagamit niya ay tataas din. Hindi niya malinaw ang pagkakakilanlan ng kanyang nakaraang buhay. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, hindi ako Lord Supreme. Nakuha ko lang ang pamana ni Lord Supreme. Gayun din, mangyaring huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa mga bagay na ito. Ang mga kaaway ng kataas-taasan ay malakas at nakakatakot. Pagpapalam sa ibang tao. Magdadala ito ng problema. Panipi, sa di kalayuan, hinarang ng isang patroller ang landas ng lumilipad na mga labanan. Ang isang nakatatanda ay naglalakad palabas ng lumilipad na pakikipaglaban sa tingga. Ang nakatatanda ay nagsuot ng isang kulay abo na balabal. Sa pagtingin sa mga patroller na humaharang sa kanyang daan sa harap niya, binati niya, kami ang walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi. Ako si Brett Glenn. Sa pamamagitan ng isang mabibigat na ekspresyon, sinabi ng pinuno ng mga patroller, ang eroplano na ito ay may potensyal. Naabot nito ang ikalimang antas sa sandaling ipinanganak ito. Sa hinaharap, ito ay magiging isang malaking eroplano. Mangyaring bumalik, huwag masugatan ang eroplano na ito. Panipi. Alam ng mga patroller ang dahilan kung bakit narito ang walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi. Hindi sila magalang sa sinaunang lipi. Nang makita ito, hindi maiwasang sabihin ni Gaius, kung ang Endlos ay may proteksyon ng mga patroller kapag ipinanganak ito, hindi ito magdusa. Panipi. Dali, sinabi ni James, si Endlos ay isang first level na eroplano lamang kapag ipinanganak. Doon ay limitadong mga patroller. Hindi nila maprotektahan ang lahat ng mga eroplano. Panipi. Si James at ang iba pa ay napanood ang sitwasyon mula sa malayo. Ang sinaunang lipi ay tinutukoy na salakayin ang eroplano at gawin itong kanilang subsidiary eroplano. Ito ang utos ng pinuno ng lipi. Kailangan mo ba siyang pumunta sa Elysium Hall at ipaliwanag ang sitwasyon sa iyong Panginoon? Nakaharap sa walang tigil na mga patroller na huminto sa walang kamatayang angkan. Mountain mula sa pagpasok, ang ekspresyon ni Brett ay tumaas ng mabigat. Ang ranggo ng paglilinang ni Brett ay hindi mataas. Siya ay nasa huling yugto lamang ng pinakamataas na ika-4 na ranggo. Gayunpaman, ang mga patroller na huminto sa kanila ay nasa rurok ng pinakamataas na ika-6 ranggo. Kahit na ang mga patroller ay may isang espesyal na katayuan, si Brett ay mula sa walang kamatayang bundok ng clan. Ang pinuno ng mga tagapangalaga ay sumimangot. Ang sinaunang lipi ay hindi isang lipi na maaari nating masaktan. Panipi. Paano natin sila papayagan? Kung ang sinaunang lipi ay pupunta sa bulwagan, sasama si Master sa nais ng sinaunang angkan. Hindi natin dapat gawin ang mga bagay para sa ating sarili. Maraming mga patroller ang nagsalita ng mahina. Ang pinuno ay sumulyap kay Brett at sinabi, iulat ko ang bagay na ito kay Master. Kung nagpasya si Master na parusahan ka, huwag mo akong sisihin sa hindi babala sa iyo. Panipi. Hayaan mo, iniutos ng pinuno ng mga patroller. Pagkatapos, umalis siya kasama ang mga patroller. Si Brett ay puno ng mga ngiti. Ang walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi ay malakas.
Ang pinuno ng angkan ng sinaunang lipi ay ang Panginoon ng isang pangsyam na eroplano. Maging ang Elysium Hall ay kailangang igalang ang kanyang mga nais. Sa lakayin ng eroplano, iniutos ni Brett sa sandaling umalis ang mga patroller. Kunin ang lahat ng mga kayamanan nito. Kung ang mga powerhouse ng eroplano na ito. Ang ilang mga powerhouse na may malaking potensyal na sanayin ang mga ito bilang mga subordinate ng aming angkan. Panipi. Kasunod ng mga order ni Brett, ang mga malalaking paglipad ay sumakay sa eroplano. Pagkatapos, sa sandaling sila ay lumabas, si James at ang iba pa ay tahimik na lumitaw. James. Ang ilan sa kanila ay tumingin kay James. Ito ay medyo ilang oras mula nang lumabas sila. Sinalakay nila ang maraming mga eroplano. Dapat mayroong maraming kayamanan sa mga labanan. Lahat sila. Una ka na. Mayroon akong isang porma sayon sa labas ng matagal na ang nakalipas. Makikilala ko kayo sa loob mamaya. Panipi. Matapos sabihin ni James iyon, mabilis na pumasok ang apat sa eroplano. Tumayo si James sa labas ng eroplano at huminga ng malalim. Sa una, hindi niya nais na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at ang balita ng kanyang pagbabalik. Gayunpaman, hindi siya makakapagtapon ng isang porma sayon na maaaring ibukod ang lugar. Aura ng hindi inihayag ang kanyang sarili. Hindi rin niya magagawang magtapon ng isang porma sayon na walang iniwan na mga bakas. Kung siya ay nagpapalabas ng isang porma sayon doon, ang isang powerhouse ng sinaunang lipi ay agad na makakaisip na ang isang bagay ay hindi maganda sa paglapit sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5177. Nang itinaas ni James ang kanyang kamay, hindi mabilang na mga inskripsyon ang lumitaw sa kanyang palad. Mabilis na nagbago ang mga inskripsyon bago sumailalim sa nakapalibot na lugar. Pagkatapos, pumasok si James sa eroplano. Sa eroplano, ang mga lumilipad na labanan na kasing laki ng mga bituin ay mabilis na pumapasok. Swoosh! Habang lumilipad ang mga labanan, bago pa man ito gawin ng buong pakikipaglaban sa eroplano, maraming mga anino ang lumitaw at hinarang ang mga pakikipagsapalaran mula sa pagpasok. Gusto mo ng pera? Bumangon ka sa iyong mga finance pinarami ng ad. Kung nais mong dumaan dito, dapat kang mag-iwan ng isang bagay, sabi ni Haring Marcy Ice. Ano ang nangyayari? Bakit tayo tumigil? Lumakad si Brett at nagpakita sa hangganan ng pakikipaglaban. Ang ilang mga nabubuhay na nilalang ay hamarang sa aming daan, sagot ng isang alagad ng sinaunang angkan. Ang lugar na ito ay kabilang sa madilim na mundo sa labas ng eroplano. Nang tumingin si Brett sa unahan, nakita niya ang apat na tao na lumilitaw mula sa kadiliman. Sa sandaling ito, lumitaw din si James. Patayin mo sila. Naramdaman ni Brett ang kanilang ranggo ng paglilinang. Matapos niyang malaman na sila ay nasa soberanong pangalawang ranggo, naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, maraming mga mandirigma ang nagmamadali mula sa lumilipad na pakikipaglaban sa harap. Sila ay mga piling mandirigma na sinanay ng sinaunang angkan. Pinalawak nila ang sinaunang mga teritoryo ng clan. Sila ang pinakamatapat na subordinate ng sinaunang angkan. Agad na, sina Haring Marcy Ice, Gaius, Gurgen, at Taran ay nagaganyak. Nang harapin ang hindi mabilang na mga mandirigma ng sinaunang lipi, kumilos sila. Bagaman ang mga mandirigma ng sinaunang lipi ay malakas, hindi sila isang tugma. Para kay Haring Marcy Ice at sa iba pa, nawala na sila. Sa sandaling ito, maraming mga powerhouse ang sumugod mula sa lumilipad na mga laban sa paglipad. Ang mga powerhouse ay nasa lahat ng pinakamataas na ranggo. Gayunpaman, kahit na sila ay nasa pinakamataas na ranggo, hindi sila hari. Marcy Ice at ang iba pa. Bagaman si Haring Marcy Ice at ang natitira ay nasa soberanong pangalawang ranggo, sila ay nasa huling yugto ng pangalawang ranggo ng soberano. Bukod, ang kanilang pundasyon ay matatag. Bilang karagdagan sa, nilinang nila ang mga kasanayan sa lagda ng bawat isa. Sila maaari pa ring manalo laban sa mga powerhouse ng gitnang eroplano na nasa paunang yugto ng soberanong pangatlong ranggo. Sa panunood ng eksenang ito, sumimangot si Brett. Tumayo siya at sumigaw. Mga kapwa magsasaka, ako ay isang alagad ng walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi. Ano? Ibig mo bang sabihin dito?
Hindi ka ba natatakot sa sinaunang lipi na naghihiganti? Tumingin si James kay Brett. Kung ito ay isa pang puwersa, hindi naisip ni James ang pagpatay sa mga tao na kumuha ng mga kayamanan. Gayunpaman, sila ay mula sa sinaunang lipi. Ang pinuno ng lipi ng sinaunang lipi at ang nagtatag ng Immortal Mountain ay ang kanyang mga kaaway. Narito ako upang mangolekta ng interes, sabi ni James matapos huminga ng malalim. Nakakakita na si Haring Marcy Ice at ang iba pa ay hindi tumitigil, kinailangan ni Brett na gumawa ng ilipat ang kanyang sarili. Nang gumawa siya ng hakbang, kumilos din si James. Ang kalaban mo ay ako. Nagpakita si James bago si Brett at hinarang siya sa pagtulong sa mga mandirigman ng sinaunang angkan. Naghahanap ka ng kamatayan, sigaw ni Brett. Sa isang instant, naabot ng kanyang aura ang matinding. Ang kapangyarihan ng soberanong pang-apat na ranggo ay ipinakita. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok si James. Ang nakasisindak na puwersa ng palad ay tumungo kay James. Sa kasalukuyan, ang ranggo ng paglilinang ni James ay nasa pinakamataas na ranggo lamang. Gayunpaman, siya ay nasa ika-19 na ranggo ng landas ng Marcy Ice. Ang Marcy Ice. Ang landas ay naaayon sa soberanong pangatlong ranggo. Bukod, siya ay pinagkadalubhasaan ng maraming mga kasanayan sa lagda. Sa sandaling inatake ni Brett, tahimik na nawala ang katawan ni James. Sa susunod na segundo, lumitaw si James sa likuran ni Brett. Nang siya ay lumitaw, ginamit niya ang Tresensia kumpletong sining. Ang kanyang nakaraang form at hinaharap na form ay lumitaw ng paisa-isa. Isa pa, ang kanyang nakaraang form at hinaharap na form ay sumalakay kay Brett ng sabay-sabay. Kaagad, malubhang nasugatan si Brett. Ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang katawan. Nang makita ito, sumimangot si James. Pagkatapos, nagbuntong hininga siya. Ang ranggo ng aking paglilinang ay masyadong mababa. Ang kapangyarihan na ginamit ng aking nakaraang form ay hindi sapat. Hindi ito maaaring pumatay ng isang buhay na pagkatao. Sa huling yugto ng soberanong pang-apat na ranggo sa isang paglipat. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5178. James nakaraan at hinaharap na porma ay sumalakay kay Brett, isang powerhouse sa huling yugto ng ang soberanong pang-apat na ranggo, sama-sama. Kahit na ang base ng paglilinang ni James ay nasa paunang yugto lamang ng soberanong pangalawang ranggo, nasugatan niya ang isang powerhouse sa huling yugto ng pinakamataas na ika-4 na ranggo. Kung ang balita tungkol sa pagkalat na ito, magiging sanhi ito ng kabuluhan. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si James sa kanyang kapangyarihan. Darn it! Nasugatan si Brett. Ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang katawan. Galit na galit siya. Isang nakasisilaw na longsword ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang longsword ay may isang kakilakilabot na kapangyarihan. Galit, hinawakan ni Brett ang longsword at sinampal si James. Walang malasakit, tumayo si James sa walang bisa ng madilim na mundo. Kalmado siya sa pagharap sa pag-atake. Kapag ang nakakatakot na enerhiya ng Tayback ay malapit nang makarating sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga pagbabago ay nangyari sa kanyang palad. Ang kanyang palad ay naging maraming mahiwagang inskripsyon. Pagkatapos, ang kanyang braso ay naging mga inskripsyon din. Sa isang instant, ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago, na nagiging mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay kumalat ng mabilis at nabuo ang isang mahiwagang porma sayon. Ang pagbuo ay napakalakas. Naglalaman ito ng mga kasanayan sa lagda ng Many James. Hindi lamang mayroong mga inskripsyon na naintindihan niya sa Endless, ngunit mayroon ding mga inskripsyon na naintindihan niya sa kanyang nakaraang buhay. Ang lahat ng kanyang pag-unawa ay naging isang porma sayon. Kapag ang nakasisindak na enerhiya ng Tayback ay nakarating sa pagbuo, ang enerhiya ng Tayback ay natunaw agad. Sa kabilang banda, si Brett ay nakulong sa pagbuo. Bago siya magreaksyon, ang lakas na lumitaw mula sa porma sayon ay napatay sa kanya. Nawala ang kanyang kaluluwa, walang naiwan. Ang isang powerhouse sa rurok ng soberanong pang-apat na ranggo ay nawala tulad nito. Nawala ang porma sayon at bumalik kay James. Inalis din ni James ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga form. Sa sandaling ito, si Haring Marcy Ice at ang iba pa ay nasa labanan pa rin. Hindi sila ginambala ni James. Nawala na lang sila sa pag-iisa.
kailangan nila upang labanan upang patatagin ang kanilang mga ranggo ng paglilinang. Kasunod ng pagkamatay ni Brett, ang iba pang mga powerhouse ng sinaunang lipi ay hindi si Haring Marcy Ice at ang iba pa. Natalo sila. Di nagtagal, pinupunasan sila. Samantala, madali ang napatay ng warriors. Natapos ang labanan. Ang ilan sa kanila ay nagtipon. Ibinigay ni Haring Marcy Ice si James ng isang hinlalaki. Pinuri niya, "Malakas ka, James. Ang iyong kasanayan sa lagda ay nagiging mas maraming kakilakilabot. Isang powerhouse sa. Ang huling yugto ng pinakamataas na ika-4 na ranggo ay hindi maaaring pigilan ang iyong pag-atake." Panipi. Ngumiti lang si James bilang tugon. Ang kanyang kasanayan sa lagda, ang Tresensia Comprehend Art, ay hindi simple. Kung nadagdagan ang kapangyarihan ng kanyang paglilinang at lumakas ang kanyang kasalukuyang forma, ang kanyang nakaraang form ay lalakas din. Sa kasalukuyan, ginamit lamang niya ang kanyang kasalukuyang form upang palayasin ang pagbuo. Ang arte ng Tresensia Completer ay isang kakilakilabot. Hayaan at tingnan kung ano ang mga kayamanan sa mga lumilipad na laban, sabi ni James. Nagmadali sila sa isa sa mga lumilipad na labanan. May isang halamang hardin sa lumilipad na pakikipaglaban. Sa halamang hardin ay maraming mga halamang gamot. Ang pinakamababang ranggo ng mga halamang gamot ay Acme ranggo ng mga elixir, habang ang pinakamataas ay mga soberanong ranggo ng mga elixir. Mayroon ding ilang mga celestial ranggo na elixir. Kami ay mayaman. Ang mga mata ni Haring Marcy Ice ay glimang. Natuwa siya habang sumisigaw siya, "May napakaraming Empyrean herbs. Dapat kong mapagbuti ang aking landas sa Marcy Ice at maabot ang 18 ranggo." Panipi. Hindi rin maiwasang sabihin ni Taran, ilan ang mga eroplano na kanilang nasakop. Ano ang isang bungkos ng mga bastards? Gaano karaming mga nabubuhay na nilalang at puwersa ang kanilang pinatay? Upang tipunin ang napakaraming mga halamang gamot. Hindi maiwasang sampain si Gaius. Sa kabilang banda, ngumiti si James at sinabing, "Bakit tayo dapat mag-abala tungkol sa lahat? Magsimula tayo. Huwag gumamit ng anumang mga kasanayan sa lagda ng supernatural. Una nang dumating, unang maglingkod." Panipi. Kapag sinabi ni James na, ang lahat ay nagsimulang lumipat. Nag-clock sila at nagtipon ng mga halamang Empyrean sa hardin ng halamang gamot. Di nagtagal, ang malaking hardin ng halamang gamot ay walang laman. Gayunpaman, maraming mga lumilipad na labanan. Ang bawat lumilipad na pakikipaglaban ay may hardin ng halamang gamot. Sa bawat halamang hardin ay hindi mabilang na mga halamang gamot. Ang mga halamang gamot ay natipon mula sa maraming mga eroplano na nasakop ni Brett. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5179. Soon, ang Empyrean Herbs Brett ay nakuha pagkatapos maglagay ng labis na pagsisikap. Ay nahahati kay James at sa iba pa. Matapos hatiin ang mga halamang ito ng Empyrean, sinira ni James ang mga lumilipad na labanan. Ang 5 sa kanila ay nagtipon sa madilim na mundo. Binibilang nila ang pagnakawan. Walang katapusang pagtawa ang tunog sa madilim na mundo. "Haha, mayaman kami. Napakaraming mga halamang Empyrean." Panipi. Sa pamamagitan ng paraan, "James, paano mo haharapin ang eroplano?" Nang marinig iyon, nahulog si James sa malalim na pag-iisip. Ang kanyang paunang plano ay ang dumating sa eroplano na ito upang maghanap ng kayamanan at Empyrean herbs. Ngayon, nakakuha siya ng maraming mga halamang gamot. Sila ay sapat na para sa kanya. Upang magamit ng ilang oras. Paano ang tungkol sa kultura ng eroplano na ito? May ideya si Haring Marcy Ice. Sinulyapan ni James si Haring Marcy Ice. Ang ideya ni Haring Marcy Ice ay katulad sa kanya. Gumagana iyon. Panipi. Sinabi ni James, "Maaari kong maramdaman na walang maraming mga powerhouse na ipinanganak sa eroplano. Magpapatakbo ng hiwalay. Maghahanap kami ng mga mahuhusay na buhay na nilalang at mag-recruit ng mga ito bilang mga alagad." Panipi. "Sige, walang problema. Gagawin namin iyon." Matapos mag-isip sandali, nagpatuloy si James, "Hindi sa palagay ko gagana ito. Gusto ko pagsamahin ang eroplano na ito na may endlos. Gusto kong dagdagan ang antas ng endlos." Panipi. Tinanong ni King Marcy Ice, "Mayroon ka bang supernatural na kapangyarihan upang pagsamahin ang dalawang eroplano?"
Ngumiti si James at sumagot, madali iyon. Sumama ka sa akin. Lumingon si James upang umalis sa eroplano. Nakatayo sa labas ng eroplano, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang ilang mga nakasisilaw na inskripsyon ay lumitaw mula sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon ay mabilis na materyal. Di nagtagal, napuspos nila ang eroplano. Sinimulan ni James na buhayin ang mga inskripsyon. Pagkatapos, nawala ang eroplano. Nawala na. Natigilan ang lahat. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, hindi ito nawala. Ginamit ko ang aking supernatural na kapangyarihan upang mapanatili ito. Hayaan ang ulo sa eroplano ng Endless ngayon. Marami pa rin ang oras hanggang sa recruitment ng mga bagong alagad ng Jew Academy. Hayaan ang ulo, sabi ni Haring Marcy Ice. Ang iba ay hindi tumanggi. Ang pagsulyap sa lugar, ipinakalat ni James ang pagbuo na nakahiwalay sa aura nito. Pagkatapos, tinanggal niya ang lahat ng nangyari doon. Ginawa niya ang puwang na maging magulong muli. Ngayon, kahit na ang isang powerhouse ng sinaunang angkan ay dumating ng personal, hindi niya malalaman kung ano ang nangyari doon. Makakaisip lamang siya ng ilang mga ores at ang aura ng Genesis Path banal na kasulatan. Pagkatapos nito, bumalik si James sa Endless kasama ang natitira. Di nagtagal, nasa labas sila ng Endless. Nakatayo sa labas ng Endless, kumalas si James sa kanyang kamay. Ang eroplano na nakaimbak sa kanyang supernatural na kapangyarihan ay lumitaw. Ang eroplano ay tumungo papunta sa Endless. Boom! Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ng Endless ay nakarinig ng isang dagandong. Ito ay ang tunog ng dalawang eroplano na nakabangga. Ang nakasisindak na kapangyarihan na napuno ng Endless. Ang antas ng eroplano ng Endless ay mababa. Hindi nito mahawakan ang banggaan ng isang eroplano ng ikalimang. Gayunpaman, kinokontrol ni James ang kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang eroplano ng Endless ay hindi bumagsak. Samantala, ang eroplano na dinala ng supernatural na kapangyarihan ni James ay unti-unting pinagsama. Kasama ang eroplano ng Endless. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Nabigla sila sa bawat galaw ni James mula nang umalis mula sa Endless. Lahat ng ginawa niya ay lumampas sa kanilang mga inaasahan at pinahihit ang kanilang mga pangunawa. Sa ilalim ng kontrol ni James, pinagsama ang dalawang eroplano. Matapos pagsamahin ang dalawang eroplano, ang puwang ng eroplano ng Endless ay naging mas matatag. Ang Endless langit na landas ay lumakas din. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5180. Ang eroplano ng Endless ay pinagsama sa isang ikalimang antas ng eroplano. Sa kasamaang palad, ang antas ng eroplano ng Endless ay hindi tumaas. Gayunpaman, mayroon itong isang malaking potensyal tulad ng bagong ipinanganak na eroplano ay pa rin umuunlad. Ang laki ng eroplano ay tumataas, at ang puwang nito ay naging matatag din. Hanggat ang kasalukuyang eroplano ng Endless ay maaaring ligtas na lumago ng ilang oras, magiging isang malakas na eroplano. Ayon sa extrapolation ni James, ang kasalukuyang eroplano ng Endless ay maaaring maging isang 8 antas ng eroplano. Mahirap maging isang pang-9 na antas ng eroplano matapos maging isang 8 antas ng eroplano. Ang eroplano ay kailangang pagsamahin sa napakaraming mga eroplano upang gawin ito. Kailangan nitong sumipsip ng Genesis ng maraming mga eroplano upang makakuha ng isang pagkakataon na maging isang ika-9 na antas. Eroplano. Kung madali itong maging isang pang-9 na antas ng eroplano, ang mga pang-9 na antas ng eroplano ay wala. Naging bihira sa maraming mga eroplano. Ang natitira ay nakatitig kay James. Nang tumigil si James, lumakad si Haring Marcy Ice at tinanong, ano ang gagawin natin ngayon? Sumagot si James, ayon sa aking nakaraang plano kong magpahinga ng ilang oras. Magre-recruit kami ng ilang mga potensyal na Predae user at sanayin sila. Ituturo namin sa kanila ang anumang nalalaman natin. Anuman ang matututunan ng mga alagad, tuturuan natin sila. Panipi. Sige. Oo naman. Walang problema. Ang ilan sa kanila ay sumang-ayon. Nagpapatuloy si James, hindi tayo maaaring manatili sa eroplano ng Endless ng matagal. Maaari lang tayo manatili para sa isang panahon. Kung sa palagay mo hindi ito sapat na mahaba,
maaari mong piliin na manirahan sa isang espiritual na bundok at magtapon ng isang pormasayon ng oras upang kumita ng mas maraming oras. Tumanggo ang lahat. Sa kabilang banda, hindi agad bumalik si James. Inscan niya ang kanyang paligid. Bagaman siya ay nagtapon ng isang pormasayon na nakahiwalay sa aura ng eroplano at iginawad ang mga nabubuhay na nilalang ng iba pang eroplano na hindi makita ang pagkakaroon ni Endlos, ang pagsasama ng dalawang eroplano ay nagdulot ng isang malaking kaguluhan. Kung ang mga nabubuhay na nilalang na ipinasa sa lugar na ito, maramdaman nila ito. Ngayon, nais ni James na itago ng lubusan ang Endlos upang walang powerhouse na dumaan na makakaintindihan ito. Sa ganoong paraan, ang Endlos ay maaaring bumuo at ligtas na lumago. Kung ang bagong eroplano ng Endlos ay maaaring maging isang 8 antas ng eroplano, ang Endlos na langit na landas at ang ranggo ng paglilinang na maaaring mapunan ay maabot ang kanilang mga limitasyon. Posible na maabot ang mahusay na ranggo ng Celestial sa Endlos. Nais ni James na itaas ang eroplano ng Endlos upang maging kanyang ace sa butas. Sa hinaharap, kapag inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan sa iba pang mga powerhouse, ang eroplano ng Endlos ay gagampanan ng isang pangunahing papel. Nagmamadali, itinapon niya ang pormasayon. Aktibo niya ang super formation at itinago ang aurora. Nawala ang Endlos mula sa libo-libong mga eroplano. Ngayon, ang eroplano ng Endlos ay maaaring. Naramdaman lamang kung sinira ni James ang pagbuo ng selyo at hayaang lumitaw ang eroplano ng Endlos. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik din si James sa eroplano ng Endlos. Nang makabalik sa eroplano, bumalik siya sa universo ng tao at hinanap si Thea. Bakit ka bumalik? Nang makita ni Thea si James na bumalik, nagulat siya. Pagkatapos, tinanong niya, ikaw ba ang nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa Endlos? Naramdaman ko na maraming mga rehiyon ang lumitaw sa eroplano ng Endlos. Bukod doon, ang eroplano ay patuloy na lumalawak. May mga puwang pa rin na ipinanganak. Ano ang nangyayari? Panipi, hindi itinago ni James ang mga bagay na ito mula kay Thea. Sa totoo lang, sinabi niya, pagkatapos umalis sa Endlos, nakatagpo ako ng isang bagong panganak na eroplano. Ang eroplano ay advanced at may silidsa. Lumaki kaya, inilipat ko ito ng malakas dito at pinagsama ito sa Endlos. Sa ganitong paraan, ang puwang ng eroplano ng Endlos ay magiging mas matatag. Sa hinaharap, ang Endlos ay magiging isang malakas na eroplano. Thea, tumingin si James kay Thea. Ha, nakatingin din si Thea kay James. Sinabi ni James, mayroon akong bagong plano ngayon. Hindi ko nais na iwanan mo na si Endlos. Ako. Nais mo akong tulungan na protektahan ang Endlos. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5181. Ang eroplano ng Endlos ay pinagsama sa isang bagong eroplano, at lumitaw ang kanilang potensyal sa hinaharap. Napakalaking. Bukod dito, ang pagsasanib na ito ay nagbigay ng maraming talento sa rehiyon ng bagong eroplano, na mabilis na umakyat upang maging mga powerhouse. Ito ay hindi maiiwasang gumalaw ng maraming kontrobersya at kaguluhan sa Endlos, na hindi iyon ang nais ni James na makita. Dahil ang eroplano ng Endlos ay pinagsama sa isa pang eroplano, makikita ko ang genesis ng bagong eroplano at ibigay ito sa iyo para sa pagpipino. Pagkatapos, makakakuha ka ng kontrol sa bagong eroplano ng Endlos. Oo naman, tugon ni Thea nang hindi binibigyan ito ng maraming pag-iisip. Pagkatapos, idinagdag niya, gayunpaman, maraming mga talento at powerhouse sa gitna ng lahi ng tao ngayon. Hindi kinakailangang maging ako. Hetsema Kaden mula sa sekta ng Orstellan ay isang mahusay na pagpipilian. Matapos kang umalis, ang kanyang base sa paglilinang skyrocketed, at naabot na niya ang ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan. Panipi. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, sabi ni James, nanginginig ang kanyang ulo. Hindi ka nagtitiwala sa iyong anak. Pinahihit ni Thea ang kanyang mga mata. Inabot ni James upang yakapin si Thea, na nagsasabing, nagtitiwala lang ako sa iyo. Sige, sige, ngumiti si Thea at tinanong, kaya, bumalik ka upang sabihin sa akin ang lahat. Kailan ka ulit aalis? Panipi, sinakop ko na ang karamihan sa kailangan kong gawin. Hindi rin ako mananatili sa Endlos para sa mahaba, marahil isang panahon ng karamihan.
Pagkatapos nito, aalis ako at maghanap para sa mga promising talent na sanayin bilang mga alagad. Panipi. Si James ay gumugol ng ilang oras kasama si Thea, na ipinahayag ang kanyang pag-asa para kay Endlos at ang kanyang pagnanais na alagaan ito sa isang sobrang eroplano. Gayunpaman, mahigpit niyang bantayan ang lihim ng pagkakakilanlan ng kanyang nakaraang buhay. Pagkaraan nito, umalis si James para sa bagong pinagsama na eroplano upang maghanap ng genesis nito. Sa kanyang kasalukuyang lakas at mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang paghahanap ay madali. Ang genesis ay ang mga inskripsyon, landas, at ang mystical power ng langit at lupa. Di nagtagal, natagpuan ni James ang genesis ng bagong eroplano, na ipinakita bilang isang sinag ng ilaw na nilikha ng 5 mahiwagang inskripsyon. Matapos makolekta ang ilaw, pumasok si James sa pag-iisa. Pinagkadalubhasaan niya ang Genesis Path banal na kasulatan, nagaganapin ang mga talaan ng landas ng Genesis ng maraming mga eroplano. Dahil dito, madaling maunawaan niya ang landas ng Genesis ng bagong eroplano. Pinagsama rin niya ito sa ilaw ng Endlos, ang Genesis ng eroplano ng Endlos. Bumubuo ng isang kompletong Genesis para sa bagong eroplano. Nakakuha ng pananaw na ito, natagpuan ni James si Thea at pinangunahan siya sa lugar ng kapanganakan ng bagong Genesis ng eroplano. May tumayo ng 5 bundok na nilikha ng mga mystical inscription. Mukha silang nakakagulat. Tumawag si James ng 5 beam ng mga ilaw ng Genesis, ang bawat isa ay naaayon sa isa sa mga taluktok. Thea, mananatili ka rito sa pag-iisa. Kapag pinino mo ang 5 beam na ito, mga ilaw ng Genesis, katumbas ito ng pagpino sa 5 espiritual na bundok na ito. Pagkatapos, makakakuha ka ng kontrol sa lahat ng mga landas sa bagong eroplano na ito at maging Endless Lord ng bagong eroplano, sabi ni James. Upang mailigtas ang oras ni Thea, ipinaliwanag niya ng mahusay kung paano maunawaan ang 5 mga landas ng Genesis. Sa kanyang patnubay, ang gawain ni Thea ay naging mas simple. Gayunpaman, kakailanganin pa rin ito ng isang malaking oras para sa kanya na lumabas mula sa kanyang pag-iisa. Thea, tumutok sa iyong paglilinang. Aalis na ako ngayon. Kapag nakakuha ka ng kontrol sa eroplano na ito at kung nais mong hanapin ako sa gitnang eroplano, maaari mong ipagkatiwala ang bagong eroplano ng Endlos sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang boses ni James ay bumagsak sa pamamagitan ng mystical area, unti-unting nababawasan hanggang ito. Sa wakas ay kumupas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5182. Pagkatapos na ibigay ang kanyang mga pananaw kay Thea, umalis si James. Inilaan niyang pumili at pag-aalaga ng mga may talento sa buhay na nilalang. Ang orihinal na eroplano ng Endlos ay mayroon ng ilang mga pambihirang talento. Tulad ng natuklasan ng iba pang mga eroplano, ang mga powerhouse ay sesalakay at mabawi ang mga ito. Gabay sa mga nabubuhay na nilalang ng mga eroplano sa paglilinang. Gayunpaman, ang eroplano ng Endlos ay hindi sumailalim sa prosesong ito. Sa halip, nahaharap ito sa mga laban. Ang mga nabubuhay na nilalang ng Endlos ay maaaring magpatuloy upang galugarin at linangin. Ang pagkamit ng ranggo ng kaguluhan sa naturang mga kalagayan ay kahanga-hanga, at sa pamamagitan ng isang maliit na pag-aalaga, ang pagpasok sa soberanong ranggo ay medyo madali. Si James ay gumawa ng mga pag-aayos bago umalis sa nakaraang Endlos. Iniwan niya ang maraming mga pagkakataon at boons at ibinigay ang lahi ng tao sa Genesis Path banal na kasulatan. Ang Genesis ng isang eroplano ay sapat na upang maging isang tao sa isang powerhouse, hindi sa banggitin ang Genesis Path na banal na kasulatan na nabuo mula sa mga landas ng Genesis na hindi mabilang. Mga eroplano, sa takdang oras, ang endless na lahi ng tao ay magbibigay ng maraming mga pinakamataas na ranggo ng ranggo. Lumitaw si James sa bagong pinagsama-samang lugar. Siya ay pumili ng isang espiritual na bundok at nanirahan. Hindi siya nagmadali upang pumili ng mga alagad ngunit sa halip ay binalak sa makisali sa paghula upang makita kung kaninong potensyal ang nakatayo. Sa kanyang mga pananaw, ang hinaharap ay hindi umiiral. Maraming mga potensyal na futures, ang bawat desisyon ng bawat buhay na may kakayahang baguhin kung ano ang nauna. Gayunpaman, ang hinaharap ay maaari pa ring extrapolated gamit ang mga tukoy na patakaran,
kahit na hindi kinakailangan na may perpektong kawastuhan. Inilaan ni James na gamitin ang landas ng extrapolation upang makita kung mayroon man sa kasalukuyan natitirang at mataas na potensyal na talento sa eroplano na ito. Squeak! Sa sandaling iyon, ang pagbuo ng extrapolation sa harap niya ay biglang nagpalagay ng isang kakaibang estado. Nakatagpo siya ng isang nilalang na imposibleng mag-extrapolate. Sa ganitong mga kaso, nangangahulugan ito na ang hinaharap ng buhay ay napuno ng mga variable. Siya ay magiging hindi kapani-paniwalang malakas at baguhin ang maraming mga nakapirming futures, imposible ang hula. Ginamit ni James ang landas ng extrapolation at natuklasan ang isang nilalang na imposibleng i-extrapolate, kahit na sa kanyang kasalukuyang kaharian sa paglilinang. Ipinahiwatig ito na ang buhay na pagkatao ay may napakalawak na potensyal at maabot ang isang nakakatakot na antas. Nawala si James mula sa kanyang orihinal na lugar at muling napakita sa isang hindi kilalang lugar. Isang sagradong lupain kung saan maraming mga sekta ng paglilinang, pamilya, at ilang mga makapangyarihang imperyo ay naitatag na. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay medyo mahina, na may pinakamalakas sa kanila na naabot lamang ang ranggo ng Diyos ng macrocosm. Sa loob ng isang pamilya sa isang medyo mahina na imperyo, ang isang binata ay naglalagay ng hubad sa A. Tagapangulo bilang ilang mga individual na hinagupit ang kanyang balik. Ang kanyang likuran ay nanganak ng mga nakagagalit na sugat, ngunit pinapalakpakan niya ang kanyang mga ngipin at nagtitiis. Ang sakit ng hindi binibigkas ang isang salita. Napansin ni James ang eksenang ito mula sa mga anino. Ang buhay na nilalang na hindi maaaring. Ang extrapolated ng extrapolation path ay ang alagad ng maliit na pamilya na ito. Ang binata ay may isang mababang kaharian sa paglilinang na halos mas mataas kaysa sa isa. Si James ay nagkaroon ng kanyang oras sa mundo bago ang muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya sa ang martial path. Karamihan, ang kanyang kaharian ay dalawang larangan sa itaas na ginagawa lamang siya. Bahagyang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Sa likod bahay, isang shabby room ang tumayo. Sa loob, ang isang nag-iisa na kahoy na tabla ay nagsilbi bilang kama, at ang binata ay nakapatong dito, ang kanyang likuran ay natatakpan ng mga nakakagulat na sugat. Mapahamak ito. Kapag gumaling ang aking mga pinsala, aalis ako at hahanapin ang mga celestial sa bundok upang linangin ang kawalang kamatayan. Makikita mo kapag bumalik ako, malakas na isinumpa ng binata. Ang sakit ay hindi mapigilan, at hindi niya maiwasang palabasin ang isang maawa ang hiyawan. Tahimik na lumitaw si James at umupo sa isang upuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5183. Ang binata sa kama ay hindi alam ang pagdating ni James. Pagod na pagod. Mula sa kanyang paghihirap, nagpupumilit siyang umupo. Nabigla siya nang makita niyang nakaupo si James sa silid. Ang pagpapanatiling isang mapagbantay na mata kay James, tinanong niya, Sino ka? Ikaw ba si Stephen Yaman? Tanong ni James, ngumiti ng mahina sa binata, na lumitaw na nasa paligid ng 18 o 19. Oo, ako. Sino ka? Tanong ni Stephen, tinitigan si James. Pagkatapos ay darted siya. Ang pintuan at natagpuan ito ay nakalock. Nagtataka siya kung paano pumasok si James. Ikaw ba ay isang celestial? Biglang naalala ni Stephen ang isang bagay at lumawak ang kanyang mga mata. Ngumiti si James at sinabing, hindi mo ba nais na maghiganti? Well, makakatulong ako sa iyo. Si Stephen ay madalas na nakarinig ng mga kwento mula sa mga matatanda sa tavern tungkol sa mga celestial sa mga bundok. Pinangarap niya ang paglilinang ng immortalidad at maging isang makalangit na maaaring lumubog sa isang tibak. Dalhin mo ako bilang iyong Panginoon, iminungkahi ni James na may ngiti. Kowtow sa akin, at ikaw ang magiging alagad ko mula ngayon. Panipi, dadalhin ka bilang aking Panginoon. Natuwa si Stephen, ngunit pagkatapos ay kumalma siya at tumingin kay James, nagtanong, tumatanggap lang ako ng isang makalangit bilang aking Panginoon. Isa ka ba? Ano ang maaari mong turuan sa akin kung ako ay naging alagad mo? Panipi. Tinanong ni James, ano ang gusto mong malaman? Hinaplos ni Stephen ang kanyang baba, na nag-iisip ng ilang sandali. Pagkatapos, sinabi niya, narinig ko na sinabi ni G.
Sylvester na ang mga celestial ay maaaring lumipad sa mga ulap, ilipat ang mga bundok at dagat, lumikha ng mga ulap at ulan sa kalooban, at nagtataglay ng iba't ibang mga sining ng langit. Gusto ko. Alamin ang lahat ng iyon. Panipi, ituturo ko sa iyo ang nais mong malaman, sabi ni James habang nakatingin sa kanya. Talaga, ang mukha ni Stephen ay naiilawan ng kagalakan. Oo, sagot ni James. Si Stephen ay lumuhad at maraming beses na kowtowed, malakas na idineklara, Master, mangyaring tanggapin ang aking kowtow. Sige, bumangon, sabi ni James, na ibinaba ng bahagya ang kanyang kamay. Tumayo si Stephen, at tiningnan siya ni James na may kasiyahan. Gayunpaman, kung ano ang hindi niya inaasahan ay sa loob lamang ng ilang taon, si Stephen ay magiging isa sa mga pinakakakilakilabot na mga powerhouse sa hindi mabilang na mga eroplano. Kung hindi siya kinuha ni James bilang isang alagad ngayon, ang hinaharap ni Stephen ay napuno ng tadhana. Sumama ka sa akin, sabi ni James at casual na kumaway ang kanyang kamay, na lumilikha ng isang kapangyarihan na sumakop kay Stephen at kinuha siya. Malayo, sa susunod na instant, lumitaw sila sa espiritual na bundok kung saan nanatili si James. Ang tanawin ay nagbago sa isang sulyap ng isang mata, nakagugulat na si Stephen. Kanya. Ang mukha ay nagpakita ng isang hitsura ng pagkamangha habang tinanong niya, kung saan, nasaan tayo, Master? Sumagot si James, mula ngayon, malilinang ka rito. Tinanong ni Stephen, gaano kalayo ang lugar na ito mula sa Sun Dragon City? Ngumiti si James at sinabing, malayo ito sa hindi mabilang na mga universo. Si Stephen ay nababagabag, nakaupo sa lupa na may hitsura ng kawalan ng pag-asa. O hindi. Hindi ako makakabalik. Ang aking Zoxa, hindi nakita makita muli. Panipi. Nakakakita ng kanyang reaksyon, tiniyak siya ni James, maaari kang bumalik sa anumang oras kung ikaw gusto bibigyan ka lang kita ng gabay para sa isang panahon. Sa panahong ito, ang iyong pag-unlad ay depende sa iyong sariling mga bon. Panipi. Nang marinig ito, tumayo si Stephen, nakakagulat, at tinanong, gaano katagal? Isang panahon. Panipi. Ipinaliwanag ni James, 49 na bilyong taon. Petrified si Stephen. 49 bilyong taon. Maaari ba akong mabuhay ng matagal? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5184. James ay kinuha si Stephen bilang kanyang alagad, at ipinakita ni Stephen ang kamangha-manghang pananaw. Paggawa ng mabilis na pag-unlad sa kanyang paglilinang. Si James ay nanirahan sa lugar para sa isang panahon, kung saan pinatnubayan niya si Stephen kasama iba't ibang mga turo at pagkakataon. Matapos ang isang panahon lamang, nakarating si Stephen. Ang ranggo ng Celestial Ancestor. Bagaman mahina ang ranggo na ito, kapansin-pansin na maabot niya ito sa isang maikling panahon. Pagkaraan ng isang panahon, umalis si James. Ang kinabukasan ng paglaki ni Stephen ay nakasalalay sa ang kanyang sariling pagsisikap. Sa labas ng eroplano ng Endlos, sina James, Gaius, Gurgen, Haring Marcy Ice, at Taran ay muling nag-iisa. Sa buong panahon na ito, maingat nilang napili at itinuro ang mga alagad. Hayaan mo, sabi ni James. Tumingin si Haring Marcia sa eroplano ng Endlos at nagbuntong hininga. Sino ang nakakaalam kung paano magbago ang Endlos kapag bumalik tayo? Dagdag pa ni Taran, sa gayon, ang eroplano ng Endlos ay maaaring umunlad sa isang 8 antas. Eroplano na may maraming mga powerhouse at marahil kahit na ilang mga powerhouse ng ranggo ng langit. Panipi. Tumanggo si Gaius at sinabi, ang maraming mga kasanayan sa supernatural na lagda na naiwan ni G. Caden sa Endlos ay sapat na upang mabigyan ng ilang mga powerhouse na ranggo ng langit. Gayunpaman, hindi sigurado kung gaano karaming mga nabubuhay na nilalang ang maaabot sa ranggo na iyon. Panipi. Maraming nag-ambag si James kay Endlos, ngunit ang paglaki nito at ang potensyal ng mga nabubuhay na nilalang nito sa huli ay nakasalalay sa kanilang sariling mga bones. Mabilis silang umalis sa Endlos, na pumapasok sa malawak na madilim na mundo. Sa kanilang paglalakbay patungo sa gitnang eroplano, kung saan matatagpuan ang Jew Academy. Nagpahinga sila para sa paglilinang at tinalakay ang mga landas, martial arts, at lihim. Supernatural arts.
Sinisipsip din nila ang mga halamang Empyrean na nakuha nila sa kanilang pag-atake sa walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi. Ang 5 sa kanila ay nakakuha ng maraming mga halamang Empyrean, na pinapayagan sila upang sumulong sa pamamagitan ng isang maliit na kaharian. Nililinang sila habang naglalakbay sila. Ang ilang mga panahon ay naipasa sa isang mata, at naabot na nila ang pangunahing lugar ng gitnang eroplano, hindi kalayuan sa Jew Academy. Gayunpaman, ito ay higit sa isang libo-libong mga panahon bago ang pagtatasa ng mga alagad sa akademya. Sa halip na umalis, nakakita sila ng isang lugar upang linangin. Maraming mga panahon ang lumipas bago ang walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi ay natuklasan ang pagkamatay ni Brett. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng sinaunang lipi. Mountain. Galit na sinabi ng isang nakatatanda, mapahamak ito. Alam nila na malinaw na ipinapakita ang sagisag ng aming sinaunang angkan sa aming paglipad na pakikipaglaban, gayunpaman sila ay nangahas na salakayin ito. Ito ay isang malinaw na insulto sa amin. Mahusay na elder, ito ay isang pambihirang bagay, puna ng isa pang nakatatanda. Ang nasabing insidente ay hindi naganap mula nang may taguyod ang aming walang kamatayang bundok. Naniniwala ako na dapat tayo hilingin ang aming pinuno ng lipi na personal na mag-imbestiga. Panipi. Ang isang pag-atake sa hukbo ng sinaunang lipi ay isang bihirang pangyayari, ngunit nangyari ito ngayon. Bagaman ang ilang mga hindi kilalang mga alagad at hindi mahalaga na sundalo namatay, nagdulot pa rin ito ng isang problema para sa sinaunang angkan. Ang pagkamatay ng isang alagad ay maaaring hindi mahalaga, ngunit ang kahihiyan ay nadama ng sinaunang ang klan ay isang makabuluhang isyo. Kung ang balita na ito ay kumakalat, hindi mabilang na mga eroplano ang mangotsa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5185. Makakatagpo ako ng personal ng pinuno ng angkan, sinabi ng dakilang nakatatandang bago umalis. Sa isa sa mga espiritual na bundok ng walang kamatayang bundok ng sinaunang lipi, isang nakapangangilabot na katahimikan ang nanag sa isang lupain na wala sa anumang mga alagad. Sa harap ng isang talon sa likod ng bundok, isang tao ang nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Siya ay lumitaw sa kanyang maagang 20s, nagsuot ng isang puting balabal, at may gwapo at nagpapataw ng pag-uugali. Ang taong ito ay isa sa mga pinakakakilakilabot na mga powerhouse sa buong hindi mabilang na mga eroplano. Siya ay nagmula sa isang 9 na antas ng eroplano at naging Panginoon ng isang nasabing eroplano. Siya ay umakyat mula sa 9 na antas ng eroplano at itinatag ang walang kamatayang bundok sa gitnang eroplano, na ginagawa itong isa sa 10 pangunahing kapangyarihan sa rehiyon. Dumating ang dakilang elder ng sinaunang klan at magalang na iniulat, pinuno ng lipi. Ipinadala ang hukbo upang hanapin ang mga halamang gamot na si Empyrean ay napatay. Panipi. Ang tao sa puting balabal ay hindi makakatulong ngunit mag-exclaim. Pagkatapos, isang maliwanag na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang siya ay nagsasalita ng mahina, nakaka-inters iyon. Ito ay hindi mabilang na edad dahil may sinumang nang ahas na hamanin ang sinaunang angkan. Parang, kailangan nating pukawin ang ilang problema. Nagtataka akong malaman kung sino ang may katapangan. Salakayin ang hukbo ng aming lipi. Panipi. Tumayo ang lalaki, nag-inat ng tamad, at sinabi, sabihin mo sa akin ang mga detalye. Ako ay personal. Mag-imbestiga. Panipi. Sige. Ang dakilang nakatatanda ay naghatid ng lahat ng magagamit na impormasyon tungkol sa bagay na ito. Matapos malaman ang mga pahiwatig, nawala si Fabrizio at tumungo patungo sa lokasyon kung saan huling nawala ang aura ni Brett. Pagdating, naramdaman niya ang isang hindi pangkaraniwang aura, at ang kanyang ngiti ay unti-unting nagyelo. Kinuha niya ang kanyang mga browser at sinabing, ano ang nangyayari? Bakit may aura ng Genesis Path na banal na kasulatan dito? Maaari ba siyang hindi mamatay at bumalik? Pagkatapos, tinangka ni Fabrizio na gamitin ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang muling likhain ang eksena sa ang lugar. Gayunpaman, ang spatial dito ay nag-ambala, na imposible para sa siya upang muling likhain ang eksena. Ang nakikita niya ay ilang mga kaguluhan sa spatial na kaguluhan, na may lahat na nakatago mula sa pagtingin. Hindi nakita ni Fabrizio kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay ni Brett.
Tinangka niyang mag-rewind ng oras, at sa pagkakataong ito nakita niya si Brett na humahantong sa hukbo sa isang eroplano. Bago pumasok sa eroplano, nakatagpo sila ng mga patrol ng eroplano. Nakikita niya ang lahat maliban kung sino ang pumatay kay Brett. Hindi niya rin maipapalagay ang eroplano na dapat. Sa lugar na ito, walang naiwan maliban sa aura ng Genesis Path na banal na kasulatan. Siya ang isa lamang ang nagmamay-ari ng Genesis Path banal na hindi mabilang na mga eroplano. Sinabi ni Fabrizio na may solemn na ekspresyon. Ito ay hindi mabilang na edad mula noong ipinakita niya ang gayong kabigatan. Talagang bumalik na ba siya? Kung sa katunayan ay bumalik ang dating Panginoon na si Supremos, maaari itong magdala ng kaguluhan sa hindi mabilang na mga eroplano. Bumulong si Fabrizio at mabilis na umalis. Kailangan niyang talakayin ang bagay na ito sa isang tao dahil sa kalubhaan nito. Dumating siya sa isang sinaunang Orthodox sa gitnang eroplano. Ano? Isang taong nasa hustong gulang na nagsalita nang marinig ang mga salita ni Fabrizio. Talagang imposible iyon. Napakaraming mga powerhouse na kinubkob si Lord Supremos doon. Labanan. Nawasak siya ng lubos. Imposible para sa kanya na maging buhay pa. Hindi rin ako makapaniwala, sabi ni Fabrizio na may solemn na ekspresyon. Naramdaman ko lang ang natitirang kapangyarihan ng Genesis Path na banal na kasulatan sa ang lugar na iyon. Sa buong hindi mabilang na mga eroplano, tanging ang dating Lord Supremos, si James, ay nagmamay-ari nito. Ang mundong ito ay maaaring magbago. Panipi. Walang dapat matakot. Kung papatayin natin siya ng isang beses, tiyak na magagawa natin ito muli. Kung siya ay nang ahas na lumitaw, ginagarantiyahan namin na magtatapos siya bilang isang tumpok ng mga buto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5186. Ang hitsura ng tagapagtatag ng Supremacium ay nagdulot ng isang pukawin. Siyempre, ang mga ordinaryong buhay na nilalang ay nanatiling hindi alam nito. Tanging ang mga top-tier powerhouse, na minsan ay pumatay kay James alam. Napuno sila ng hindi mapakali dahil si James ay nakayakap sa mga anino. Sa one-on-one na labanan, walang maaaring tumugma sa kanya. Nakatago sa kadiliman. Si James ay may kapangyarihan upang maalis ang mga ito ng paisa-isa. Ang isang pangkat ng mga top-tier powerhouse ay tumayo sa pinakatanyag ng mga eroplano, na natipon sa talakayin ang kanilang diskarte. Matapos ang isang masusing pagsasaalang-alang, nagpasya silang manatiling makipag-ugnay at sumali sa mga puwersa kung nang ahas na ibunyag ni James ang kanyang sarili, muli na pagtatangka. Upang mawala siya, sa sandaling ito, nakarating na si James sa isang espiritual na bundok na hindi kalayuan sa Jew Academy. Inupahan niya ang espiritual na bundok na ito sa isang tiyak na gastos, gamit ito bilang isang pansamantalang base. Pagdating sa gitnang eroplano, hindi ginamit ni James ang kanyang sariling pangalan at nagbago. Ang kanyang hitsura ay bahagyang, pinagtibay ang alias na 49. Kung tungkol sa kadahilanan, gayos. At ang iba ay hindi nagtanong. Si James ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa likod ng pangunahing rurok ng espiritual na bundok. Siya ay gumugol ng hindi mabilang na mga panahon na nagtatanim dito, na sumisipsip sa mga halamang Empyrean sa pinuhin ang kanyang lakas at sabay na paglilinang ng kanyang hinaharap na form. Ang kanyang hinaharap na form ay muling nag-vent sa hinaharap. Ang konsepto ng hinaharap ay isang paglikha lamang ni James gamit ang ilang mga patakaran na naabutan niya. Mayroong walang tunay na hinaharap, o maaaring sabihin ng isa na maraming mga potensyal na futures. Ang kanyang hinaharap na porma ay napunta sa isang partikular na hinaharap o patuloy na nagtatanim doon, tinawag lamang kung kinakailangan. Sa sandaling ito, sumulong ang kanyang aura. Boom! Ang kanyang panloob na aura ay sumabog, lumulubog sa kalangitan. Binabati kita sa iyong pambihirang tagumpay, James, inihayag ni Haring Marcy Ice. Ito ay medyo matatag. Nasa ikatlong ranggo na kami, at nasira ka na lang. Panipi. Inalis ni James ang kanyang aura, tumayo, at lumakad patungo sa ilang mga tao na hindi malayo. Malayo, sinusumit niya ang ilang mga talahanayan at upuan, pagkatapos ay kinuha ang pagdurusa. Likido na uminom. Halos maubos namin ang lahat ng mga halamang Empyrean mula sa hukbo ng sinaunang angkan sa hukbo.
Ang aming kamakailang pagsalakay. Kung walang tulong ng mga halamang ito, mahirap para sa amin na isulong ang aming kaharian. Kailangan nating malaman ang mga paraan upang makakuha ng mas maraming mga halamang gamot, sabi ni James habang hinuhubaran niya ang likido. Inilipat niya ang kanyang mga mata habang naisip niya kung saan makakakuha ng mga halamang gamot. Huwag magmadali, sabi ni Taran. Ngayon na kami ay nasa gitnang eroplano, at ito ay isang lugar na may mataas na klase. Malamang maraming bihirang mga halamang Empyrean. Bukod dito, doon, ay hindi mabilang na mga eroplano. Upang galugarin, maglaan tayo ng oras. Maaari tayong magplano ng higit pa pagkatapos maging mga alagad ng Jew Academy. Panipi. Magandang punto, tumanggo si James. Sinabi ni Haring Marcy Ice, James, bakit kailangan nating sumali sa Jew Academy kung maraming iba pang mga puwersa sa gitnang eroplano? Bukod dito, sa ating lakas, hindi natin kailangang sumali sa anumang puwersa. Maaari tayong makipagsapalaran sa ating sarili o kahit na may taguyod ang ating sariling puwersa. Ngumiti si James at ipinaliwanag, habang ang Jew Academy ay maaaring hindi ang pinakamalakas, ang network ng mga koneksyon ay malakas. Ang pagsali sa akademya ay ang unang hakbang lamang. Ang layunin ko ay kontrolin ang akademya at maging pinuno nito. Habang ito ay maaaring maging mahirap, ang pagkontrol sa Jew Academy ay magbibigay ng access sa masaganang mga mapagkukunan, na ginagawang mas madali upang mabawi ang kanyang rurok. Bilang karagdagan, sa sandaling siya kinokontrol ang akademya, maaari niyang magamit ang malawak na network ng mga koneksyon. Nang marinig ang mapaghangad na plano ni James, ang iba ay pansamantalang natigilan ngunit hindi na nagsalita pa. Tumayo si James at sinabing, isinasaalang-alang ang tiyempo, ang pag-recruit ng Jew Academy ng mga bagong alagad ay malapit nang magsimula. Umalis tayo dito para sa ngayon. Pagkatapos tumayo, inalis ni James ang kanyang form sa hinaharap, at iniwan ng grupo ang espiritual na bundok upang magtungo patungo sa universo kung saan naroon ang akademikong Jew. Matatagpuan. Di nagtagal, nakarating sila sa kanilang patutunguhan. Gayunpaman, ang walang bisa sa labas ng universo ay napuno ng maraming mga nabubuhay na nilalang na pinipigilan na pumasok sa universo ng Jew kung saan matatagpuan ang akademya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5187. Isang porma sayon ay naitatag sa universo na ito. Walang mga nabubuhay na nilalang na maaaring pumasok ng walang pahintulot. Maraming mga sipi ang binuksan sa loob ng pormasyong ito, bawat isa ay binabantayan ng mga alagad ng Jew Academy. Tanging ang mga nagpakita ng isang card ng paanyaya at ipinasa ang inspection ay pinapayagan na pumasok. Kabutihan, maraming mga nabubuhay na nilalang sa labas, sabi ni Haring Marcy Ice habang siya napatingin sa maraming mga powerhouse sa nakapalibot na lugar. Ito ay makatarungan. Isang bahagi ng mga nabubuhay na nilalang na nakikilahok sa pagtatasa. Ngumiti si James at ipinaliwanag, ang Jew Academy ay isa sa 10 pangunahing puwersa sa gitnang eroplano, at maging ang kasalukuyang master ng Elysium Hall minsan na nilinang dito. Ang akademya ay nag-recruit ng mga alagad sa publiko sa komperensya ng hindi mabilang na mga eroplano. Ito ay nakakaakit ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang mula sa lahat upang lumahok. Kahit na ang mga powerhouse mula sa ilang magagaling na pamilya, sekta, at puwersa sa gitnang eroplano ay nagpapadala ng kanilang mga alagad dito upang linangin. Panipi. Sumulyap si Gaius sa paligid, na pinagmamasdan ang malawak na bilang ng mga nabubuhay na nilalang. Habang ang karamihan ay hindi pambihirang makapangyarihan, ang karamihan ay nasa ranggo ng kaguluhan, kasama lamang. Ang ilan ay nakarating sa pinakamataas na ranggo. Nararapat ang sitwasyon, sinabi niya, nagtataka ako kung ang 5 sa atin ay makakapagtipid ng isang mahusay na posisyon dahil nasa unang yugto tayo ng soberanong pangatlong ranggo. Ito ay magiging matigas, umiling-iling si James. Habang ang Jew Academy ay nag-aalok ng malaking gantimpala, mas mababa ang ibig sabihin nito. Mga top-tier na puwersa. Gayunpaman, ang pag-angkin ng nangungunang posisyon sa pagtatasa ay higit pa nakakaakit. Ang paggamit ng tuktok na posisyon ay magdadala ng katanyagan at ang pribilehiyo ng malayang pag-access. Ang silid ng aklatan ng akademya para sa paglilinang.
Ang Ju Academy ay nag-aalaga ng maraming mga powerhouse, na lahat ay nilikha. Signature martial arts skills na nakaimbak sa academy. Ang pag-access sa silid ng aklatan ng akademya ay ang hangarin ng hindi mabilang na mga powerhouse. Si James at ang iba pa ay pumila, nakikipag-chat sa kanilang sarili. Nang binanggit ni James ang silid ng aklatan ng akademya, tinanong ni Haring Marcy Ice, 49. Ano ang pinaka hindi ka pani-paniwalang lagda martial arts skill sa Ju Academy? Nag-isip sandali si James at sumagot, walang isang hindi ka panipaniwala. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang nangungunang antas ng silid ng aklatan ng akademya ay nagtataglay ng maraming kamangha-manghang lihim na sining. Ang mga lihim na sining na ito ay ang mga nangungunang tier na makakatulong sa amin sa huling yugto ng mahusay na ranggo ng Celestial, at ang ilan ay maaari ring humantong sa amin sa Martial Celestial Rango. Panipi. Mukhang marami kang alam, isang tinig na tunog mula sa likuran sa sandaling iyon. Si James at ang iba ay lumingon upang makita ang isang gwapong tao na lumapit sa kanila sa isang instant. Hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay at ipinakilala ang kanyang sarili. Galing ako sa isang pangsyam na antas ng eroplano, at ang pangalan ko ay Aurelius Hollis. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Ginoo? Mukhang ikaw. Magkaroon ng isang mahusay na pag-unawa sa Ju Academy. Panipi. Mabilis na sulyap ni James at madaling makilala ang kaharian ng paglilinang ni Aurelius. Siya ay nasa huling yugto ng pinakamataas na ranggo ng soberano, isang hakbang lamang ang layo mula sa ranggo ng Petit Celestial. Mahinahon na tumugon si James, 49 ako, mula sa medyo malabo na eroplano. Nakakuha ako ng ilang kaalaman tungkol sa Ju Academy sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang mga libro. Bago darating, panipi, isang malupit na tinig ang sumigaw sa sandaling iyon, Aurelius Hollis, bastard ka. Habang papalapit ang tinig, lumitaw ang isang babae sa isang pulang damit, at ang kanyang pulang latigo. Bumaba sa sandaling dumating siya. Si James at ang iba pa ay mabilis na nag-dodge. Boom! Ang puwang ay agad na napinsala habang ang latigo ay tumama, iniwan si Haring Marcy Ice at ang iba pa. Ito ang pangunahing lugar ng gitnang eroplano, at ang katatagan ng spatial ay lubos na mataas. Kahit na ang isang Petit Celestial Rango ay hindi magagawang maging sanhi ng ganyan. Isang kakilakilabot na crack sa walang bisa na may isang solong welga. Sino ang babaeng ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5188. Habang lumitaw ang babae sa pulang damit, bumaba ang kanyang pulang latigo nang wala. Pag-aalala para sa buhay ng mga nabubuhay na nilalang sa paligid. Sa kabutihang palad, ang mga nabubuhay na nilalang sa pila ay agad na dodged, kaya walang sinaktan. Aurelius Hollis. Hinaplos ng babae ang ngipin. Sa kabilang banda, si Aurelius ay lumipat na ng ilang distansya. Siya ay casual na kinagiliwan ang kanyang sarili at sinabing, Grand Priestess Zemira, napapahamak ka pa rin. Nagnanakaw lang ako ng isang halamang gamot. Ano ang malaking pakikitungo? Ibalik mo sa akin. Pinahaba ni Zemira ang kanyang patas, tulad ng jade. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang alagad ng Ju Academy. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban. Ang lugar na ito, hindi mahalaga kung saan ka nagmula, sa sandaling pumasok ka sa teritoryo ng Ju Academy, dapat mong sundin ang aming mga patakaran. Babala kita, kung may susunod na oras, ikaw na. Maalis mula sa impluwensya ng akademya. Ang alagad ay tumitig sa Aurelius at Zemira. Sa isang malamig na snort, tumalikod siya at umalis. Si Aurelius ay sumigaw, hindi ko ito ibabalik. Ano ang magagawa mo tungkol dito? Ikaw. Nag-fume si Zemira, pinalaki ang kanyang pulang latigo. Mabilis na itinuro ni Aurelius ang alagad ng Ju Academy at sinabing, hindi pa siya lumayo. Ano ang gusto mong gawin? Nais mo bang maalis mula sa impluwensya ng Ju Academy? Mapahamak, sinaksak ni Zemira ang kanyang paa sa pagkabigo. Si James at ang iba pa ay nanunood ng eksena ng mahinahon. Bulong ni Taran, saan sila galing? Bakit sila sobrang mapagmataas? Nang ahas na lumaban sa labas ng Ju Academy. Tumugon si James sa isang mahinahon na tono, hindi ko alam ang kanilang mga pinagmulan, ngunit inaangkin ni Aurelius na magmula sa isang pangsyam na antas ng eroplano, marahil ang mga anak ng ilang malaking pagbaril mula sa eroplano.
Tulad ng para kay Zemira, ang kanyang background ay malamang na malaki. Ang kanyang latigo ay isang napakahalagang kayamanan, kahit na inuri bilang isang mahusay na armas ng ranggo ng Celestial. Panipi. Nang marinig na ito ay isang mahusay na sandata ng ranggo ng Celestial, ang mga mata ni Taran. May kasakiman. Maging maingat. Huwag mag-provoke ng problema, babala ni James sa isang mababang tinig. Ang sinumang maaaring pumunta dito at maglakas loob na kumilos ay tiyak na hindi simple. Ang Ju Academy. Ang alagad na lumitaw ng mas maaga ay nasa ranggo ng Petit Celestial at tila kinikilala ang dalawang ito. Nagpalabas lang siya ng babala. Kung kami ang nagsimula ng isang away. Dito, marahil ay pinalayas na tayo ngayon. Panipi. Tumingin si Aurelius kay Zemira na may isang smug expression, pagkatapos ay lumakad papunta kay James. Siya chuckled at sinabi, siya rin ay nagmula sa isang ikasyam na antas ng eroplano, at ang kanyang ama ay isang Panginoon ng isa sa mga eroplano na iyon. Marahil ay narinig mo ang kanyang pangalan. Panipi. Oh, binigyan ni James si Aurelius ng isang sulyap. Tulad ng alam niya, mayroon lamang isang ikasampung antas ng eroplano at 8 na antas ng eroplano sa mga hindi mabilang na mga eroplano. 7 sa 8 ang gumawa ng aksyon laban sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Ngumiti si Aurelius at sinabing, ang ama ni Zemira ay walang iba kundi ang kilalang Seamus Quirk. Seamus Quirk. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Sa kanyang kaalaman, nagkaroon. Walang banggitin ang isang figure na nagngangalang Seamus sa mga lords ng ikasyam na antas ng eroplano. Marahil ang ilang mga bagong eroplano na antas ay lumitaw sa panahon ng kanyang muling pagkakatawang tao. Si James ay wala sa isang pinalawig na panahon, at ang kasalukuyang estado ng parehong hindi mabilang na mga eroplano at ang gitnang eroplano ay banyaga sa kanya. Pinlano niyang maglaan ng oras upang malaman ang tungkol sa kasalukuyang mga kondisyon ng hindi mabilang na mga eroplano at gitnang eroplano. Umalis si Aurelius na may ngiti, at pinutol ng Zemira ng walang karagdagang ado. Kapag pareho silang umalis, hindi maiwasang sabihin ni Haring Marcy Ice, si Aurelius ay lubos. Malakas. Maaari siyang kumuha ng halamang gamot mula kay Zemira. Malayo ang kanyang latigo. Panipi. Isang Petit Celestial Rango, hindi sinabi ni James. Naramdaman niya na si Aurelius ay nasa ranggo ng Petit Celestial, na inilagay siya sa mga ranggo ng mga mentor at sekta mga matatanda sa loob ng Ju Academy. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5189. Pagkatapos ng lahat, ang punong guro ng Ju Academy ay umabot lamang sa rurok ng mahusay. Ranggo ng Celestial. Gayunpaman, ito ang pag-unawa ni James batay sa kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Matapos lumipas ang hindi mabilang na edad, ang punong guro ng Ju Academy ay maaaring nasira na sa Martial Celestial Rango. Lahat sila ay nagtaka habang kinikilala na si Aurelius ay nasa Petit Rango ng Celestial. Naisip nila kung paano nila may secure ang unang lugar kung kahit isang Petit. Ang Celestial Rank Powerhouse ay nakikibahagi sa pagtatasa ng pagiging alagad. Kalimutan ang unang lugar, sabi ni James. Ang napili ng Ju Academy dahil ang kanilang mga alagad ay sapat na mabuti. Sinulyapan ni Gaius si James at tinanong, 49, maaari mo bang matapat na sabihin na ikaw? Maaari bang makipagkumpetensya sa isang Petit Celestial Rango ng ranggo na ibinigay sa iyong kasalukuyang lakas? Panipi. Si James ay kasalukuyang nasa unang yugto ng Sovereign Third Rango, isang kaharian na mas mababa sa ranggo ng Petit Celestial. Sa teorya, halos imposible para sa isang buhay ang pagiging tumalon ng maraming mga lupain at maging matagumpay sa labanan. Gayunman, si James ay isang misteryo, na nagpik ng pagkamausisan ni Gaius. Haring Marcy Ice, si Gurgen, at si Taran ay nakatuon din sa kanilang pansin kay James. Sumagot si James, dapat kong hawakan ang sarili ko sa isang labanan kung lalabas ako. Ngunit hindi ko ito magagawa dahil sa marami mga paghihigpit sa gitnang eroplano. Marami sa aking mga kasanayan sa martial arts sa Martial ay hindi maaaring magamit. Panipi. Nang marinig ang tugon ni James, ang lahat ay huminga ng malalim. Natakot na ang isang maagang yugto ng soberanong pangatlong ranggo ng powerhouse ay maaaring makipagtalo sa isang Petit Celestial Rango ng ranggo.
Tiningnan ni James ang kanilang mga nakagulat na mga kasama at ngumiti, nang hindi nag-aalok ng karagdagang paliwanag. Masunurin silang tumayo sa linya. Matapos ang ilang daang taon sa pila, sa wakas ay pumasok sila sa universo kung saan matatagpuan ang Ju Academy. Malawak ang universo, at para sa pangangalap ng mga bagong alagad, ang Ju Academy ay lumikha ng isang planeta para manirahan ang mga kandidato. Gayunpaman, ang karamihan sa mga kandidato na ito ay nagmula sa mga menor de edad na eroplano. Yaong mula sa mga pangunahing eroplano na may katayuan. At ang mga background ay hindi nabuhay sa mundong ito ngunit nanirahan sa mas maunlad. Ang planeta na ito ay napakalaking, napuno ng hindi mabilang na mga bundok at lupain, bawat pabahay ng isang gusali. Si James at ang iba pa ay inayos upang manatili sa isa sa mga accommodation na ito. Labos na iyon, sabi ni Haring Marcy Ice. Ang bawat buhay na nasa mundong ito ay narito para sa pagtatasa ng alagad. Ang Ju Academy ay hindi maaaring kumuha sa maraming mga alagad kahit na ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Pagkamit ng pagkilala at pagiging isang. Ang alagad ay kapansin-pansin na. Panipi. Ito ang kakilakilabot na aspeto ng Ju Academy, paliwanag ni James. Kahit na ang ilang mga powerhouse ay nais na sumali at linangin sa loob ng akademya na ito para sa isang tiyak na tagal. Sa paglipas ng panahon, ito ay nag-ambag sa walang kapares na network ng mga koneksyon ng Ju Academy. Panipi. Sumandal si Gurgen sa kanyang upuan, ang mga kamay na dumadaloy sa kanyang ulo, at sinabi, ang pagsisikap na makakuha ng unang lugar ay napakahirap. Nagtataka ako kung ang anumang mahusay na ranggo ng Celestial ay makikilahok. Ito ay magiging kawili-wili kung sumali sila sa pagtatasa. Panipi. Sinabi ni James, hindi lubos na malamang para sa sino man sa Great Celestial Rango na dumalo. Ang Ju Academy ay magpapalawak ng paggalang sa Great Celestial Rank Powerhouse, at hindi sila hihilingin na lumahok sa pagtatasa. Sa katunayan, maaari nilang hawakan ang posisyon ng isang nakatatanda sa loob ng akademya. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa mga nasa ranggo ng Petit Celestial. Gayunpaman, paminsan-minsan, ang ilang mga ranggo ng Petit Celestial ay nakikilahok sa pagtatasa para lamang sa kasiyahan. Panipi. Magpahinga ng maayos, guys. Lumalabas ako para maglakad, sabi ni James habang tumayo siya. Dahil ang isang malaking oras ay lumipas mula pa noong nakaraang buhay, ginawa niya. Hindi alam ang kasalukuyang estado ng gitnang eroplano at ang hindi mabilang na mga eroplano. Nagtataka siya kung aling mga powerhouse ang mayroon. Lumitaw pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kailangan niyang sakupin ang pagkakataong ito upang mangalap ng impormasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5170. James ay iniwan ang kanyang tirahan at tumungo sa iba pang mga bahagi ng planeta na ito upang magtanong tungkol sa kasalukuyang estado ng gitnang eroplano at ang hindi mabilang na mga eroplano. Ang mga nabubuhay na nilalang na nananatili sa mundong ito ay narito upang lumahok sa pagtatasa ng mga alagad ng Ju Academy. Galing sila mula sa iba't ibang mga pangunahing eroplano pati na rin ang mga alagad mula sa mga pamilya, sekta, at puwersa ng gitnang eroplano. Madaling mangalap ni James ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang estado ng sentral eroplano at ang hindi mabilang na mga eroplano. Nalaman niya na mayroon na ngayong 14 na mga eroplano na pang-siyam na mga eroplano sa hindi mabilang na mga eroplano, isang pagtaas mula sa orihinal na siyam. Ang bilang ng ikawalong antas ng eroplano ay tumaas din ng malaki, na may hindi bababa sa 100. Karamihan sa mga pangwalong eroplano na ito ay may potensyal na sumulong sa mga pang-siyam na eroplano. Ang mga pang-siyam na antas ng eroplano ay pinasyahan ng Marshal Celestial Rango ng Rango, habang ang ikawalong antas ng eroplano ay binabantayan ng rurok ng mahusay na mga powerhouse ng Rango ng Celestial. Sa kasalukuyang panahon, ang bilang ng mga powerhouse ay makabuluhang nadagdagan mula pa oras ni James, at maraming mga bagong powerhouse at pamagat na hindi siya pamilyar. Matapos makakuha ng isang magaspang na pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon, bumalik si James sa kanyang tirahan. Ang pangangalap ng mga bagong alagad ng hindi pa nagsimula ang Ju Academy. Pinili ni James na maghintay para magsimula ang recruitment sa kanyang tirahan. Ang oras ay lumipad,
At ang araw para sa pangangalap ng mga bagong alagad ay dumating. Ang nakakainis si Planet sa hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na natipon sa labas upang masaksihan ang isang malaking espiritual na bundok sa malayo. Swish! Isang nagliliwanag na sinag ng ilaw ang bumaril sa kalangitan mula sa espiritual na bundok, na nagko-convert sa anyo ng isang nakatatanda sa isang kulay abo na balabal. Parang hindi siya partikular matanda, ngunit ang kanyang buhok ay naging ganap na kulay abo. Kudlit. Maligayang pagdating sa Jew Academy, mga kapwa magsasaka, isang boses na sumasalamin sa buong-buong universo. Si James at ang iba pa ay nakatayo sa looban. Siya ba ang punong guro ng Jew Academy? Tanong ni Gaius. Tumanggo si James at sinabi, oo, siya ang punong guro, si Zimal Canthipos. Siya ay dating isang powerhouse sa rurok ng Great Celestial Rank at nasira na sa Martial Celestial Rango. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay nasa huling yugto ng Martial Celestial Rango. Matapos gumawa ng mga katanungan, nalaman ni James na si Zimal ay sumulong sa huli na yugto ng Martial Celestial Rango. Halos lahat ng nabubuhay sa universo na ito ay naayos ang kanilang pansin sa Zimal. Ang tinig ni Zimal ay nagpatuloy sa pag-echo sa buong universo. Panahon na para sa ang pangangalap ng Jew Academy ng mga bagong alagad. Marami ang nagpadala ng akademya. Mga imbitasyon sa mga nabubuhay na nilalang mula sa iba't ibang mga eroplano. Ayon sa mga patakaran na itinatag namin ng maaga, ang bawat eroplano ay magkakaroon lamang ng isang buhay na maaaring maging isang alagad ng ating akademya. Gayunpaman, nais naming mag-recruit ng mas maraming talento. Bilang hanggat ang isang eroplano ay may hawak na paanyaya, maaari kang bumuo ng mga koponan sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Mula sa iyong eroplano at lumahok sa pagtatasa. Walang limitasyon sa bilang ng mga nabubuhay na nilalang sa bawat koponan. Panipi. Ang boses ni Zimal ay sumasalamin sa buong universo. Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na nakinig ng mabuti, sabik na malaman ang mga patakaran ng pagtatasa na ito.